Close van sa Skyway, huli sa CCTV. Sunog sa barangay Pinagsama sa Taguig. 4 ang patay. At Nature Resort sa Hermosa, Bataan, paborito pong pasyalan ngayong summer. At tabayanan po ang mga karagdagang detalye mamaya sa unang balita. Darito na po sina Suzy at si Luan. Alright. Oy, meron ako maagang pabate para kina Alden, Aldrin at Mike Calapardo. Good morning sa inyo, mga nag-e-edit kasi kaya maaga. Ayan. At dahil patuloy nating nararanasan ng sobrang init ng panahon, serbisyong totoo ang hatid ng unang hirit sa Barangay Tatalon sa Quezon City. May libreng patubig at paswimming kami sa mga residente doon. Ang sarap naman ng libreng pa-swimming, diba? Silipin na po natin ang mga nabiyayaan ng libreng tubig. Kasama po si Tita Sue. Tita Susan. Good morning. Hi, good morning, Lynn. Good morning. Summer na summer. Ang look. Summer na summer, di ba? Naku, dito po tayo sa Tagupo Street sa Barangay Tatalon, Quezon City. Alam niyo po, itong sa lugar na ito, ang sinasabing medyo mahina ang supply ng tubig dahil mataas po yung lugar. So, medyo nahihirapan yung mga residente sa tindiho ng init ng panahon ngayon. So, pangunahing pangangailangan nila ay yung tubig. Kaya naman po ngayong araw nito, meron tayong servisyon totoo. Mamimigay po tayo dito ng libreng maiinom na tubig, potable water. At syempre, kaagapay ho natin dito ang Maynilad. At gayon din po, meron tayo dito mga inflatable pools para naman ho doon sa mga bata para maibsan ang kanilang napakatinding init na nararanasan araw-araw. Yung nakikita ho ninyo ay yung mga bata, mga nakahubad na dahil medyo naiinitan na ho sila, no? Kaya ho ito bahagi ng ating servisyon. Totoo. Siyempre, mamaya, may makakausap po tayong doktor, no? Aalamin ho natin, ano ba yung mga dahilan at hindi tayo dapat nauuhaw o bakit pagka ganitong napakatindi ng init ng panahon, kailangan lagi ho tayong hydrated o inom tayo ng tubig. At hindi ho dapat yung mga matatamis na inumin gaya ng mga soft drink or juice or kape. Yan. Hindi ho maganda yung dinudulot niya sa katawan. Maaalamin ho natin yan mamaya sa isang kasama nating doktor na magtutungo ho dito sa Barangay Tatalon sa Quezon City. So, tuloy ho yung ating gagawin dito ng servisyon totoo ang pamahagi po ng potable water at ang ating inflatable pools para sa ating mga kababayan dito sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Back to studio po tayo. Alright, thanks Ate Sue. At samantala kung updated naman kayo sa mga showbiz chika, ito at pwede nyo nang gamitin yan para manalo ng bonggang papremyo. Narito ang ating Showbiz Trivia Game! Ang papremyo, talaga naman praktisado yan. Ang papremyo naghihintay sa maswerteng texture ay, of course, microwave oven. At eto na po ang ating katanungan. Sino itong kapuso star na ang screen name ay hango sa pangalan ng karakter sa pelikulang Batch 81 na pinagbibidahan ng kanyang ama na si Mark Hill? Siya ba ay C, letter A, Gabby Eigenman, letter B, Jeff Eigenman, o letter C, Sid Lucero? Kilala ko na! Yes, me too! Kaya i-text ang UH space, letter of answer, / name and address sent to 2344 for Globe, TM and Sun, 367 for Smart and Talk and Text for DTI NCR permit number 2091 series of 2012. Sali na at manalo sa ating Showbiz Trivia Game! Text na! Kapuso sa Batas. Up next. Noong Biyernes, nabalita po ang pagsasara ng Export and Industry Bank dahil hindi na umunong kaya ng bangkong bayaran ang malalaking depositors nito. Dahil dito sinailalim ito sa pamamahala ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Sa ganitong pangyayari, may habol pa kaya ang mga depositor nito sa kanilang pera? Ano nga ba ang sinisiguro ng batas para sa mga naiipit sa ganitong sitwasyon? Alamin natin yan kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Lynn. At sana nga ang balita natin para dun sa mga affected, medyo bittersweet ang balita. Oo nga parang may makukuha nga ba depositor sa mga ipon nila? Pinaghirapan nila ng maraming taon? Well, depende yan kung magkano ang pera nila na nakalagay sa bangko, kung anong klaseng deposito investment ito, at syempre kung ano pa ba ang extent ng damage sa bangko. Ibig sabihin, kung meron pa bang naiwan ng mga assets ang bangko na maaari pang pagkukuhanan ng babayaran. So sa ngayon, ang una magiging remedyo ng mga depositors ay ang PDIC o ang Philippine Deposit Insurance Corporation. Ito ay isang corporation na talagang itinatag para protektahan ng mga depositors sa mga bangko. At take note,
ang talagang pinoprotektahan po nito ay yung mga maliliit na mga depositor. Aha. Okay? So kung ang deposito po ninyo ay 10,000 pesos or less at wala kayong utang dun sa bangko at updated ang mga address ninyo, ang alam ko, hindi nyo na kailangan pang mag-file ng claim sa PDIC kasi babayaran na kayo agad ng PDIC by the end of May, magpe-pay out na sila. For those Talaga? 10,000 Okay. pesos or less. Kasi nga, the smaller the depositor, di ba? Ang assumption kasi nila, mas nangangailangan Oo, mas ng kailangan tulong. pera, So, oo. uunahin nila yan. Pero para dun po sa mga may deposito na pataas ng 10,000 piso, kailangan nyo po mag-file ng claim sa PDIC. At ayon po sa mga report sa mga pahayagan, nagsabi na ang PDIC na umpisa po ng May 2, magkakaroon ng mga information campaign para sa mga depositor para explain kung paano gawin ito. Kaya para dun sa mga apektado sa pagsasara ng Export-Import Bank, maaari niyong bisitahin ang website ng PDIC o mag-antay ng announcement sa mga dyaryo kasi magkakaroon sila ng mga forum Oo. to explain ano yung paperwork, paano sasabit at Mga kung kailangan. kailan. Unfortunately po, ito nga yung sinasabi po natin, medyo bittersweet, hanggang 500,000 pesos lamang ang ini-insure ng PDIC sa mga deposito ninyo. Kaya kahit na mas malaki pa sa 500,000 pesos ang inyong deposito, sa ngayon hanggang dun lamang ang makiklaim through PDIC. So for example, 1 million ang pinasok mo o 10 million, you'd still only get 500,000 pesos. You'd still only get 500,000 pesos. Pero hindi naman sinasabing forever nang mawawala yung kung ano man yung Na ipasok balanse. mo, oo. Pero bago po kayo magalit sa PDIC, bakit 500,000 pesos lamang? Ito pong pera na pinipay out po ng PDIC, hindi naman po ito galing sa bangko. Oo. Okay? Galing po ito dun sa pondo ng PDIC mismo as an Oo. insurance company. Kumbaga parang life insurance, Kasi di ba? insurer sila ng mga bangko. Insurer sila ng mga bangko. Yung iba kasi nagagalit. Bakit pa hanggang 500,000 pesos lang? Hindi po yan. Huwag po kayo magalit sa PDIC. It's not their fault. It's not their kumbaga, fault. oo. They're only doing their job. In fact, sila nga ang magpe-pay out dahil nga nagsara ang bangko nang hindi naman kasalanan ng PDIC, di ba? So, para dun po sa iba, para ma-compute niyo po yung 500,000 pesos na yan, kahit na marami kang account sa isang bangko, Oo. it doesn't go on a per account basis. Yung iba kasi, pwede ba namin ma-reduce, pwede ba namin ma-increase yung makukuha sa PDIC? Oo. Mag-open ako ng maraming account. Exactly. Kuya, 500,000 Diba? dito, yung isang savings ko, yung isa checking Hindi. ko, magiging Hindi 500,000 yan din. solution sa problema kasi it's not on a per account basis. It's on a per depositor basis. So, kahit na marami kayong account, kung isa ka lang depositor, pagsasama-samahin yan under your name, Oh, no! maximum 500,000 pesos. At saka hindi rin yung ilalagay ko yung iba sa branch sa Quezon City, Oo, branch sa wala, Makati. wala, okay. Basta pangalan mo. Basta branch, considered one bank yun, hanggang 500,000 pesos. Unless, na. of course, hinati-hati mo yung pera sa mga anak mo. Kung- Ibang usapan na yun. Sa anak Ibang mo, usapan for yun. example. Ibang usapan din kung hinati mo sa iba't ibang bangko para makasigurado. Oo nga naman. Yes. So, ano mangyayari dyan? O ano ba, receiver ba sila ng pera? Ano ba yun? Kasi ngayon, ang role ng PDIC, hindi lang siya insurer ng bangko. Nakalagay din sa batas na, kunwari, yung ganito, merong bangko na kailangan mag-bank holiday. Actually, Okay. yung bank holiday na yan, deceiving kasi pag narinig mo bank holiday, parang ang saya, di ba? Oo Pero nga actually, kaya sila nagsasara kasi hindi nila matustusan yung mga obligasyon nila sa mga depositors Okay. at saka sa publiko. So, ang mangyayari po niyan, para dun sa mga apektado, at lalo na yung mga more than 500,000 ang kanilang mga nakadeposito sa bangko. Ito po kasing bangko na nagsara, malalagay siya sa receivership ng Okay. PDIC. Gagawin ngayon ng PDIC, titingnan nila mga dokumento, isi-secure yung mga assets ng bangko. Titingnan nila ngayon, pwede pa bang mag-engage in business ang bangko or dapat isara. Okay. Kung mag-engage ng business, gagawa sila ng plano kung paano tutulungan yung bangko. Oo. Pero kung talagang sagad-sagara na, ililiquidate na. Ibig sabihin, Yung mga assets niya, bebenta yung mga na. assets, ibebenta, Oo. babayaran na ang mga pinagkakautangan ng bangko. Oo. Pero syempre, meron kasing preference ng kung sino unang Unahin, babayaran. Kunwari, yung oo. government, yung mga empleyado, bago yung mga depositor. So, kung marami pang assets na naiwan, baka meron pang hope for those who have more than 500,000 pesos. The operative word being baka. Pero bakit nga ba ito nagsara in the meantime? Hindi ba ito minomonitor ng BSP?
Well, minomonitor, pero sa dami siguro ng bangko, hindi naman talaga marareview lahat na ginagawa ng isang bangko. Kaya nga kailangan ngayon, suriin ng husto kung ano nga ba nangyari, kung bakit nga hindi mapanindigan ng bangko mga obligasyon nito. Of course, alam din po natin kung meron namang ginagawa talagang kaduda-duda, talagang itatago, di ba? Para hindi Naman. mabuko. Kung merong guilty naman ng pagnanakaw or yung tinatawag nating or unsound banking practices, maaari din itong kasuhan sa ilalim ng batas. Tulad niyang halimbawa, yung isa sa mga recently na nagsara, yung subok na matibay, subok Yes. na matatag na bangko. Ang alam ko, at a certain point in time, nasampahan ng kaso ang ilang officers ng nagsarang bangko na yan for unsafe, unsound banking practices. Kasi nga, bakit ba humantong sa ganito? Baka may ginawa. Kasi maraming mga possibilities kung ano nangyari, 'di ba? Kung minsan kasi 'di ba, like dapat stricto yung hindi ka magpapautang sa mga direktor, sa mga related interest ng isang bangko. Kaya po 'yon doon po sa mga apektado kasi alam ko yung 'di ba, yung feeling na parang nanlalambot ang tuhod niyo pag nalaman niyo na baka nawala na ang pera ninyo. Mag-log on po kaagad sa PDIC, www.pdic.com. Pakihanap na lang po ang website kasi meron pong 2 taon, 24 months na tanning para makapag-file sa PDIC. Afterwards, di na kayo pwede mag-ano. Yung PDIC naman, from the time kompleto po ang mga dokumento ninyo, dapat within 6 months, mabayaran na kayo, but up to 500,000. And of course, our advice is always, kasi ito yung isang unsafe banking practice, kung minsan ang laki-laki ng interest, di pala kayang tustusan ng bangko. Except gustong-gusto nilang kumuha ng mga depositor, di ba? So para naman dun sa mga very precious ang pera po natin, kung masyado pong nakakaengganyo dahil ang taas ng interest rate, medyo mag-isip-isip po tayo. Kasi kung minsan, if it sounds too good to be true, It probably is. So, Oo. nakakaawala kasi yung mga magulang na umaasa ngayon sa account nila para Talaga. di ba, pag enroll ang anak nila kasi enrollment meron na ng isa, di ba, na ang dami-daming milyon, doon niya linagay lahat kasi Sa nga isang parang, bangko wow, ang mataas ganda ang ng interest rate na binibigay. Yung pala, wala na. Ay, masamang balita Ay. nga yun talaga. Kaya Yung nga, mga Monday na sumasama. Monday, di ba? Bigat-bigat. Pero maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. Thank you. Ayan, mga magulang, naku, mag-log online na kayo para mahanap nyo na yung mga kailangan yung papeles na gawin para maipass nyo na sa PDIC. Sana po meron kayo na pulot sa ating diskusyon this morning. Maraming salamat again, Attorney Gabby At Concepcion. next time, sana nga mas magandang balita. Sana happy news na tayo. That's right. Ayan, okay mga kapuso ngayon, unang balita.